Sa Iran, mga kapupong nagsalita si Mohsen Rezaei, isang kilalang military advisor ng kanilang pamahalaan. Sa kanyang panayam, sinabi niya na hindi kinikilala ng kanilang bansa ang kontrol ng ibang puwersa sa Strait of Hormuz. Iginiit niya na ang lugar ay bahagi ng kanilang interes at anumang pagtatangkang panghimasukan ito ay hindi nila palalagpasin. Ang ganitong pahayag ay agad na umani ng atensyon dahil sa bigat ng implikasyon nito. Hindi rin itinago ni Rezaei ang kanyang saloobin tungkol sa pansamantalang paghupa ng tensyon. Para sa kanya, hindi ito dapat basta palawigin kung hindi rin malinaw ang direksyon ng mga pag-uusap. Ipinapakita nito na may iba't ibang pananaw sa loob mismo ng kanilang hanay, lalo na sa pagitan ng mga nais ng diplomasya at ng mas naniniwala sa matibay na paninindigan. Well, mga kapupong, muling umiinit ang tensyon sa Middle East, muling napunta sa sentro ng usapan ng mga tao sa mundo, ang Strait of Hormuz. Isang makitid ngunit napakahalagang daanan ng mga barko na nagdadala ng energy at iba pang supply. Dahil dito maraming bansa ang nagiging maingat, lalo na't anumang aberya sa rutang ito ay agad na may epekto sa pandaigdigang kalakalan. Sa kabilang panig naman, mga kapupong, patuloy namang pinalalakas ng Estados Unidos ang presensya nito sa rehiyon. Ayon sa kanilang mga opisyal, layunin nitong tiyakin na mananatiling ligtas at bukas ang mga rutang pandagat para sa lahat. Para sa kanila, mahalaga ang fair na pagdaan ng mga barko, lalo na sa isang lugar na critical sa global energy supply. Pero iba ang tingin ng Iran dito. Para sa kanila, ang paglapit ng mga dayuhang puwersa sa kanilang teritoryo ay isang malinaw na hamon. Dahil dito, nagkakaroon ng palitan ng matitinding salita mula sa magkabilang panig na lalong nagpapataas ng tensyon sa lugar. Ramdam na rin ang epekto nito sa aktwal na galaw ng mga barko. Marami ang nagdadalawang isip na dumaan sa Strait of Hormuz habang ang ilan ay pansamantalang humihinto sa mga kalapit na bahagi ng karagatan. Ang iba naman ay tuluyang nagbabago ng ruta upang maiwasan ang posibleng panganib. Dahil dito, bumabagal ang daloy ng supply, bagay na agad namang nararamdaman sa merkado. Ayon sa mga eksperto, mga kapupong, ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdulot ng mas malawak na epekto kung magtatagal. Hindi lamang energy ang apektado kundi pati na rin ang presyo ng iba pang produkto na umaasa sa maayos na transportasyon sa dagat. Sa ganitong kalagayan, mahalaga ang mabilis ngunit maingat na mga plano mula sa mga leader. Sa kabila ng lahat, may mga senyales pa rin ng pag-uusap. May mga ulat na patuloy ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig, bagamat hindi pa malinaw kung saan ito patutungo. May mga mungkahi rin na magtalaga ng tiyak na ruta para sa mga barko upang makadaan ng mas ligtas, isang ideyang tinitingnan bilang posibleng kompromiso. Kasabay nito, mga kapupong, nananawagan ang mga tao sa mundo na iwasan ang anumang aksyon na maaaring magdulot ng mas malaking problema. Para sa marami, mas mahalaga ang pagpapanatili ng katahimikan at ang maayos na daloy ng kalakalan kaysa sa anumang hindi pagkakaunawaan. Anyway, mga kapupong, nananatiling hindi tiyak ang magiging direksyon ng sitwasyon. Ang Strait of Hormuz ay patuloy na nagsisilbing mahalagang punto hindi lamang sa mapa kundi pati sa ugnayan ng mga bansa. Habang patuloy ang pagtaas ng tensyon, nakatutok ang pansin ng buong mundo sa bawat galaw at pahayag ng mga leader. Umaasang mananaig ang pag-uusap kaysa sa mas mabibigat na hakbang. Pero ang malaking tanong, mga kapupong, kailan ba talaga matatapos yung nangyayari sa Iran at sa Hormuz? Well, may idea ba kayo, mga kapupong? Well, mga kapupong, sa muling umiigting ang tensyon sa gitnang silangan, muling napunta sa sentro ng usapan ang mga desisyon ni Donald Trump. Ang mga pangyayaring sunod-sunod ay nagdulot ng panibagong kaba, hindi lang sa rehiyon, kundi pati sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa usapin ng ekonomiya at energy. Nagsimula ang lahat matapos ang mahahabang pag-uusap sa Islamabad na umabot ng mahigit 20 oras. May ilang opisyal na nagpahayag ng pag-asa noong una, ngunit sa huli, hindi pa rin nagkasundo ang magkabilang panig. Kaagad pagkatapos nito, inanunsyo ng Estados Unidos ang pagpapatupad ng mahigpit na maritime restriction laban sa Iran, partikular sa paligid ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng global energy supply. Ang naturang plano, mga kapupong, ay agad na nagdulot ng pag-aalala. Kilala ang Strait of Hormuz bilang isa sa pinakamahalagang daanan ng oil at gas sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema rito, mabilis itong nararamdaman sa presyo ng bilihin at galaw ng merkado sa iba't ibang bansa. Hindi nagtagal, nakita ang epekto nito sa energy markets. Biglang tumaas ang presyo ng oil na umabot sa mahigit $100
bawat bariles. Para sa mga eksperto, malinaw itong senyales ng takot sa posibleng pagkaantala ng supply. Kapag nagpatuloy ito, maaaring tumaas ang gastos sa transportasyon, produksyon, at maging sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Ayon sa ilang eksperto mga kapupong, ang ginawa ng Estados Unidos ay isang planong paraan upang ma-pressure ang Iran na sumunod sa ilang hinihingi, lalo na sa usapin ng nuclear program. Ngunit may mga nagsasabi rin na delikado ang ganitong galaw. Sa halip na mapababa ang tensyon, maaari pa itong magdulot ng mas malalang sitwasyon na mahirap kontrolin. Hindi naman nagpatinag ang Iran. Sa kanilang mga pahayag, malinaw nilang sinabi na hindi sila basta uurong. Ipinakita rin nila ang kanilang kakayahang makaapekto sa galaw ng Strait of Hormuz, bagay na lalong nagdagdag sa pangamba ng maraming bansa. Anyway, mga kapupong, ang sagupaan na ito ay may malalim ng epekto sa rehiyon. Maraming infrastruktura ang naapektuhan at ang normal na pamumuhay ng mga tao ay nagbago. Sa loob mismo ng Iran, iniulat ang iba't ibang hamon, kabilang ang pagkaantala ng serbisyo at pagbabago sa pamumuno. Sa mga kalapit na bansa, dama rin ang epekto. Nagkaroon ng pagbabago sa produksyon ng energy at naapektuhan ang mga shipping routes. Kahit ang mga alternatibong daanan ay hindi rin ligtas sa pressure na nagpapakita kung gaano kakonektado ang buong rehiyon. Hindi lang ito usapin ng gitnang silangan mga kapupong. Sa buong mundo, ramdam ang epekto nito sa ekonomiya. Ang pagtaas ng presyo ng oil at gas ay nagdulot ng dagdag na pressure sa inflation. Dahil dito, naging mas maingat ang mga central bank sa kanilang mga susunod na plano. Dito sa Asia, malaking usapin ito dahil maraming bansa ang umaasa sa energy imports mula sa rehiyong ito. Kapag nagkaroon ng tuloy-tuloy na problema sa supply, maaaring maapektuhan ang produksyon ng mga industriya. Sa Europe naman, nagsisimula ng maramdaman ang pagtaas ng gastos sa energy na nagpapabigat sa budget ng mga pamilya at negosyo. Well, pabago-bago rin ang galaw ng financial markets. Ang bawat pahayag at aksyon mula sa Washington ay may agarang epekto sa kumpiyansa ng mga investor. May mga sandaling tila humuhupa ang tensyon pero agad itong nasusundan ng panibagong pressure. Sa kabila ng lahat mga kapupong, may pag-asa pa rin ang ilan na may babalik ang pag-uusap sa maayos na paraan. Ang mga tao sa mundo ay patuloy na nananawagan ng mas maingat na kilos mula sa mga leader. Para sa kanila, mahalaga ang katatagan, lalo na sa isang rehiyon na may malaking papel sa global economy. Habang nagpapatuloy ang mga pangyayari, malinaw na ang bawat desisyon ay may malawak na epekto. Hindi lamang ito tungkol sa dalawang bansa, kundi sa buong mundo na umaasa sa maayos na daloy ng energy at ekonomiya. Sa ngayon, nananatiling nakatutok ang lahat sa kung ano ang susunod na mangyayari.